Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa huling Miyerkules ng buwan pong ito. Salamat sa Diyos sapagkat pinatnubayan niya tayo nitong buong buwan ng February. Bagamat marami po tayong mga nakaharap na iba-ibang mga challenges. May mga masaya, may mga malulungkot, may mga mahirap at may mga madadali. Pero overall, mga kapatid, salamat sa patuloy na pangunguna, pagsusustain ng Panginoon sa atin pong buhay. At ako po'y naniniwala sa gabing ito na malaking tulong sa atin pong katatagan at sa atin pong pagpapatuloy sa buhay na ito ang atin pong pag-aaral ng kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpapalakas, nagpapasigla, nagbibigay ng liwanag po sa atin pong landas. Kaya nawa mga kapatid, huwag tayong magsawa at huwag tayong makalimot na pag-aralan po ang kanyang salita. At salamat po sa bawat isa na binigyan ng panahon, ng pagpapauna ang atin pong gawain ngayon pong gabing ito. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita, buksan na po natin ang atin pong talata na pag-aaralan sa 1 John chapter 4 verse 10. 1 John chapter 4 verse 10. Ang sabi po dito, "This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa araw na ito, sa gabing ito, na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa bawat Miyerkules na kami nagkakasama-sama para pakinggan, Panginoon, ang inyo pong salita. Panginoon, inyong nakikita ang nilalaman ng puso namin, nakikita mo ang mga pinagdadaanan namin sa gabing ito. I pray, Lord, na ang inyong salita ay magbigay ng kaaliwan, kalakasan, at liwanag sa aming landas, Panginoon. At dalahin ko po na patuloy na makita namin ang kahalagahan ng inyong pong salita, ng pag-aaral ng inyong salita sa amin pong buhay. Kaya, Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na pumili or bumili ng kahit anong gusto ninyo, kahit magkano, ano po ang inyong bibilihin? Ano po? Halimbawa, sapatos, no? Papipiliin po kayo, sabihin sa inyo na kung ano yung gusto mong sapatos, no? Kahit gaano kamahal 'yan, walang problema, babayaran 'yan, no po? O kaya damit or sasakyan or bag or kahit ano po na inaakala natin ay kailangan natin or gusto natin. Ano po ang ating pipiliin? Pipiliin kaya natin yung good or yung better or yung best? I'm sure alam po natin ang sagot dyan. Siyempre, ang pipiliin natin kung meron tayong ganung choice is to choose the best. Di po ba? Kaya lang marami po sa atin sa kapanahunan na minsan ay enough na sa atin yung good, minsan okay na sa atin yung better. At hindi natin minsan pinapangarap yung best kasi parang unreachable ang best. Ngayong gabi mga kapatid, may isang bagay po sa buhay po natin na dapat ang piliin natin ay ang best. At salamat din sa Panginoon sapagkat sa pagpili po natin ang bagay na ito ay pwede nating piliin yung best, no? Pwede nating piliin yung good, pwede nating piliin yung better, no po? Kaya lang, kung good and better ang ating pipiliin, hindi po yun sapat at hindi po natin may enjoy yung bagay na yun. Dapat ang pipiliin natin ay yung best. At ang tinutukoy pong bagay na yun ay ang pag-ibig or love. Sa panahon natin ngayon, sa mga pinili ninyo na mahalin, yan ba ang best? Masasabi ba natin na yan ang the best? No? Hindi kaya yan good or hindi kaya yan better? Or marahil ay sinasabi nyo sa gabi ito, okay na ito. Good na to or better na ito. No? Ngayong gabi mga kapatid, nawa makita natin that God is offering us the best when it comes to love. Kaya pinamagatan po natin ang atin pong mensahe. Ngayon pong gabing ito, the best love. No? The best love. Ang pinakamaganda, ang pinakamabuti, pinakamaigi na pag-ibig. At ito po ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Panginoon. For the past 4 Wednesdays, pinag-uusapan po natin ano ba ang tamang pag-ibig? Ano ang dapat na matutunan natin
na pag-ibig. At ngayong gabi ito, nawa matutunan natin at piliin natin ang best love na ino-offer ng atin pong Panginoon. Sa atin pong pag-aaral dito, may tatlo tayong katotohanan na makikita about the best love. Ano po? At kung babalikan natin itong 1 John chapter 4 verse 10, parang ito po ay conclusion ng atin pong pinag-aaralan na for the past 4 Wednesdays na. No, ang sabi dito, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. No? So, ang unang katotohanan po na makikita natin about the best love, no, na nanggagaling sa Panginoon, na ino-offer niya sa atin, ito ay best because of its distinct interpretation. No? Distinct interpretation or kakaiba or naiiba, no, na pagpapakahulugan. Okay? So, yung mga previous na pag-aaral po natin ay pinag-aralan natin na meron pong iba-ibang paliwanag or klase ng pag-ibig. Ano po? Meron pong eros love. Ito po ay yung romantic love, no? Yung nararamdaman sa opposite sex. Yun naman pong storge. Ito naman po yung pagmamahal ng magulang sa kanyang anak at sa kanyang anak sa kanyang magulang. Yung phileo, ano po, yan naman ang pag-ibig sa kapwa mo or sa kaibigan mo. And then the highest form of love, ano po, ay yung tinatawag na agape. At nakita po natin ang kahulugan ng agape, ito yung makalangit na pag-ibig, no? Ito yung sacrificial love. Or lagi natin itong dinidefine na thinking and doing what is best, no, for the other. So lagi ang iniisip mo at ginagawa mo ay kung ano ang makakabuti sa iyong kapwa. At ang nakakabilib, nakakamangha at kakaiba sa pag-ibig ng Panginoon, that's why it is the best love, sapagkat kung susuriin natin yung kanyang pag-ibig, no po, ay hindi siya naghihintay ng kapalit, no po, at hindi siya nagdi-demand ng kapalit. Ito ay one-sided, no? Yung pagmamahal ng Panginoon na pinakita sa atin, at the moment na tayo po ay mag-respond sa pag-ibig ng Panginoon, tayo lang po ang magbe-benefit. Ang Panginoon, hindi siya magbe-benefit, no? Hindi madadagdagan ang kanyang kabanalan, hindi madadagdagan ang kanyang kapangyarihan, no? Hindi lalong titingkad ang kanyang pag-ibig, sapagkat ang Panginoon ay absolute, ano? Siya ay perfect na. Ang dahilan kung bakit niya ino-offer itong kanyang perfect love, no, sa atin, itong best love na ito, ay para po sa ating kapakinabangan. Kung titingnan natin itong verse 9, ang sabi po dito sa 1 John chapter 4 verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Tapos wala nang kasunod. Ano po ang gusto kong makita natin dito? Kasi tayo pong mga tao, no, halimbawa sa ating mag-asawa, no, sa mga magkakaibigan, sa anak at saka sa magulang, pag nagmahalan tayo, ang lagi nating ina-expect or minsan dinidemand ay give and take, no? Hindi pwedeng give lang ng give, hindi pwedeng take lang ng take. Di po ba? Napansin niyo po ba 'yon? Pero dito sa pag-ibig ng Panginoon, no, na pinapakita sa atin, pagka tumugon tayo sa pag-ibig ng Panginoon, ang sabi dito, we will live through Him. Magkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. And then dito sa verse 10, makikita po natin dito na sabi niya, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. No? So, pinakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsugo niya sa kanyang anak, no, dito sa lupa para pambayad sa atin pong mga kasalanan. At ang sabi pa po sa Romans chapter 5 verses 8 and 10, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Okay? So dito, no, maliwanag na sinasabi na tayo ay suwail pa sa Diyos, tayo ay malayo pa sa Panginoon. No? Ipinaramdam na niya, ipinakita na niya ang kanyang pagmamahal sa atin. No? Hindi pa tayo tumutugon. Kumbaga ang Panginoon ay
kumilos na in advance. Kumbaga, parang bago pa tayo mauhaw, no? Bago pa natin kailanganin ng isang bagay, inihanda na ng Panginoon. Ganun ang kanyang pagmamahal. That's why it is the best love. At salamat sa Diyos sapagkat itong best love na ito ay hindi niya ino-offer sa mga angels, sa mga animals, no? Sa nature, sa mga puno, no? Kundi ito ay kanyang ino-offer sa mga makasalanan katulad ko at katulad mo, no? Sa atin pong lahat. At pagka tayo ay tumugon dito, mga kapatid, sa pag-ibig na ito, maliligtas tayo, no? Magkakaroon po tayo ng maraming pagpapala. Aayos po ang atin pong buhay. God's love is the best love na dapat meron po tayo because of its distinct interpretation or naiiba na kahulugan, no? Ang magbe-benefit lang sa pag-ibig na ito, sa agape love, ay tayo. Ang gagawin lang natin, tumugon tayo, no? Sumampalataya tayo, no, sa pag-ibig na ipinakita na ito ng Panginoong Hesukristo, ng Panginoong Diyos. And then after that, God will continue to bless us, continue to help us, no, improve our lives. At sa mga panahon ng pagsubok, mga kapatid, tutulungan niya tayo, yung pag-ibig niya ang mararanasan natin, no? Sa panahon na tayo ay nalulungkot, nasasaktan, aaliwin tayo at palalakasin tayo ng pag-ibig ng Panginoon. At maging sa katigasan ng ating pong mga ulo, na pag-aralan po natin yan nung nakaraan, na kung tayo matigas ang ulo, suwail tayo, mararanasan natin ang tough love, no? Didisiplinahin tayo ng Panginoon, hindi dahil sa gusto niya tayong wasakin, sirain, kundi dahil mahal niya tayo. Okay? I hope naintindihan po natin itong unang katotohanan, no, about the best love. At nawa tumugon po tayo sa alok ng Panginoon, no? Hindi better, hindi good love, kundi best love, no? Na tayo po ang makikinabang. Ang pangalawa na katotohanan na makikita natin, hindi lamang yung distinct interpretation, ito'y kakaiba, no? Sa alam natin na pag-ibig, ito'y kakaiba sa pag-ibig ng mundong ito, no? Sapagkat tayo lang ang makikinabang pag tumugon tayo. Okay? And then ang pangalawa, the divine initiation, no? The divine initiation, hindi lamang the distinct interpretation, but the divine initiation, no? Ang makalangit na nauna o pagpapauna. Okay? So, balikan po natin itong 1 John chapter 4 verse 10. Ang sabi po dito, this is love, not that we love God, but that He loved us. Ang ibig pong sabihin dito, hindi sa nauna tayo na nagmahal sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. Kung titingnan po natin itong verse 19 ng 1 John chapter 4, ang sabi diyan, we love because He first loved us. Okay? So tayo daw ay may kakayahang magmahal, no? Tayo daw po ay matututong magmahal dahil una tayong minahal ng Panginoon, una niyang ipinakita sa atin yung tama, no, at dapat na paraan ng pagmamahal. So, ang nag-initiate, no, ito ay nagmula sa Panginoon. Hindi ito nagmula sa ating mga magulang, hindi ito nagmula sa ating mga asawa, no, hindi ito nagmula sa ating mga anak or sa kahit anumang grupo, no, or kahit sino pa man, no, na expert pagdating sa larangan ng pag-ibig. Natuto at matututo tayo na magmahal because it was divinely initiated, no, by the Lord, by God. Siya ang unang nagpakita nito sa atin sapagkat dahil po sa ating matinding kasalanan, no po, nahiwalay tayo sa Diyos, lumayo tayo sa Panginoon, no? Hindi na natin iniisip ang Panginoon, no? Bahala na tayo sa ang ating pong buhay everyday ay bahala na kung ano ang mangyari. Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Because God loved us so much, no? Ayaw niya na ang ending ng buhay natin ay kapahamakan. Na hindi man lang tayo binigyan ng chance na pumili ng tama, no? Na pumili na ayusin ang buhay na ito. Na bagamat hindi talaga natin kayang gawin, no, na ayusin ang buhay natin, ang ginawa ng Panginoon, He sent His Son, no,
to express His love, no? Na pagka tayo sumampalataya doon sa sakripisyo ng ng Panginoong Hesukristo, maaayos po ang atin pong mga buhay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At dapat nating piliin, mga kapatid, ngayong gabi ito, ang pag-ibig ng Diyos because it is the best love. Sa gabing ito, marahil kung tatanungin tayo, no, kung ano ba ang ideal love natin. Kung halimbawa magmamahal tayo, papaano ba, kung halimbawa magmamahal tayo at mamahalin tayo, paano ba natin gusto na mahalin tayo? Or paano ba natin gusto na magmahal? No? Pero siguro sa gabing ito, ang una nating iisipin ay, paano ko ba gustong mahalin ako? No, ganun po tayong mga tao, yung ako muna, no? Hirap tayo yung ako muna ang magbibigay. Di po ba? Pero nawa, once na makita po natin, no, kung anong klase ng pag-ibig yung ipinakita ng Panginoon, unang ipinakita niya sa atin, ay magkaroon tayo ng tamang pag-iisip, no, tamang perspective, pananaw, no, kung paano nga ba magmahal. Nakita na natin nung nagdaang mga Miyerkules kung anong klaseng pag-ibig ang pinakita sa atin ng Panginoon. No, nakita natin that His love is unconditional, no, sacrificial, and eternal. Pero meron po akong gustong idagdag pa, no? At makikita natin sa mga talatang ito na dapat tumugon tayo sa pag-ibig ng Panginoon because His love is the best. Ang sabi niya sa Lamentations chapter 3 verse 22, ang sabi sa King James Version, the steadfast love of the Lord never ceases. No? Ang matyaga, no, matatag na pag-ibig ng Panginoon ay hindi natatapos, hindi kumukupas. At napakaganda noong adjective na ginamit sa pag-ibig, steadfast, no? Matatag, matibay, hindi mawawala, hindi guguho. Di ba gusto natin pag kami nagmahal sa atin ganun? Yung matatag, yung hindi magbabago. Di po ba? At hindi kukupas ang pag-ibig. Kaya po tayo nasasaktan ng madalas. Sapagkat, at kung bakit tayo papalit-palit, no, ng minamahal, na nakakalungkot sa ating pagpapalit-palit din ay tayo'y nasasaktan ng paulit-ulit sapagkat ang tao pag nagmahal, ito'y kumukupas, ito'y paiba-iba. Hindi siya steadfast, no? Pagka siya'y nanawa na, pagka may nakita ng iba, no? Ito ay kumukupas. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, no, dapat nating piliin ang pag-ibig ng Panginoon at ito ang ating i-apply sa mga buhay natin because God's love is steadfast and it never ceases. Okay? And then ano pa? Ang sabi dito sa Hebrews chapter 6 verse 18, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. Ang sabi dito, it is impossible for God to lie. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. 'Di ba? Gusto natin sa mga nagmamahal sa atin, no? Una, yung hindi nagbabago, sa kanyang pag-ibig, yung consistent, 'di ba? At pangalawa, gusto natin yung hindi nagsisinungaling, hindi sinungaling. Kaya lang yun nga, because we are humans, no, we are prone to fall into sin. Madalas tayo po ay nagsisinungaling, di po ba? Kahit sa simpleng text na lang, no, yung madalas nating ginagamit, no, na pag nagtatanong tayo, where na you, no, or here na me, no, pero malayo pa pala, di po ba? O kaya, nasaan ka na? Palabas na ako ng bahay, pero naliligo pa lang, di po ba? So, sa mga maliliit na bagay, no, tayo po ay nakakapagsinungaling. Pero ang Panginoon, ang sabi dito, it is impossible for God to lie. God's love is the best, no? Because God as a lover never lies. Hindi po siya nagsisinungaling. At ang sabi pa sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Okay? Ang Panginoon na nagmamahal sa atin, He always cares, no? Lagi siyang kumakalinga.
Lagi po siyang concern sa atin. Kaya pwede nating ibigay lahat ng mga suliranin natin, no? Lahat ng mga anxieties natin, mga worries natin, no? Sapagkat ang Panginoon, ang isang expression ng kanyang pagmamahal ay concern siya sa ikakabuti natin, sa ikaiigi ng atin pong mga buhay. At salamat sa Panginoon, no? Because God initiated this, no? Because God showed it to us. Sapagkat kung tayo lang, mga kapatid, for sure, hindi ito mangyayari. Hindi natin ito magagawa. Nagkaroon tayo ng idea on how to love properly and how to give the best love because of God's love, which is the best. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nawa maranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon at tumugon tayo sa pag-ibig niya. Sapagkat ang pag-ibig na ito na kanyang iniaalok, it is the best. No? Sapagkat ang Panginoon, hindi siya nagsisinungaling, ang pag-ibig niya hindi kumukupas, ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. At ang pag-ibig niya ay kumakalinga sa bawat isa sa atin. Yan ang best love, di po ba? At yan ay iniaalok sa atin ng Panginoon. Ano ang tugon natin? Ang pangatlo at ang panghuli po na katotohanan about the best love, hindi lamang the distinct interpretation, hindi lamang the divine initiation, ang pangatlo, the direct intention. No? Ang totoong dahilan kung bakit tayo binigyan, no, or inaalok ng Panginoon ng pinakamaganda, no, pinakamataas na klase ng pag-ibig. Ang sabi dito sa verse 10, kung babalikan natin, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. No? Sinend niya, pinakita niya ang kanyang pagmamahal by sending His Son. No? At alam natin kung anong nangyari sa Panginoong Jesucristo nung siya ay pumunta dito. No? Lagi natin yung pinag-aaralan, no? Lagi natin yung inaalala, no? Kung paano nawasak, nasira ang kanyang katawan. No? Napako siya sa krus, pinahirapan siya, no? At siya ay namatay. No? Sapagkat yun ang kailangan, yun ang tanging requirement, no, para mailigtas tayo buhat po sa atin pong mga kasalanan. No, kailangan ng isang malinis, walang kasalanan na magbabayad ng atin pong mga kasalanan. Walang qualified na tao. Walang qualified na kahit ano bang nilalang. So, ang Panginoong Hesukristo ang nagsakripisyo for us. Bakit niya ito pinakita? Bakit niya ito ginawa? To save us. No? To bring us back to God. No? Para ma-experience natin yung plano ng Panginoon sa atin na abundant life. Para ma-experience natin na ang magtiwala sa Panginoon, ang kailangan natin sa buhay na ito, kailangan natin ang patnubay, ang pagkalinga ng Panginoon sa bawat isa. As I close, yamang nakita natin ang tatlong katotohanan kung bakit the best ang pag-ibig ng Panginoon. Meron siyang paanyaya sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya dito sa Mark chapter 12 verses 30 to 31, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ano ang paanyaya niya? Ano yung iniuutos niya sa atin? To love God with all our hearts, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. No? Yung buong buhay natin, mahalin natin ang Panginoon. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang best love para sa atin. Di ba ang marapat lang na tugon natin ay ibigay din natin yung ating best love sa Kanya. Again, tandaan natin, it is not for God's benefit. Kaya niya tayo inuutusan ng ganito. Alam niyo kung ano mangyayari when we give our best love for God? Ang sabi dito sa verse 31, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. When we give our best love to God, that's the time we can give the best love to our neighbor and to ourselves.
Sa gabing ito, God wants us to choose Him sa lahat ng bagay. No? Let us choose to love Him, to give our best love for Him, sapagkat yun ang kanyang ibinigay sa atin. Base sa mga talatang ito, God wants us to choose Him when it comes to love. No? Sapagkat sa pamamagitan lamang nun, mararanasan po natin, no, ang best love, na yun po ang desperately na kinakailangan po natin sa buhay na ito. At once we experience the best love, we will learn how to love others and ourselves. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Nawa sa biyaya ng Panginoon ay tumugon tayo sa kanyang utos, sa kanyang paanyaya sa bawat isa sa atin. Let us choose to receive the best love from God. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sapagkat sa kabila na hindi kami karapat-dapat mahalin, hindi kami karapat-dapat bigyan ng kalinga, sapagkat kami makasalanan, matigas ang aming mga ulo, ay naandyan kayo Panginoon para kami Panginoon ay iligtas buhat sa aming mga kasalanan. Salamat sa inyong walang hanggan, sa inyong the best na pag-ibig Panginoon. Tulungan mo kami na tumugon ng tama. Ibigay din namin Panginoon sa pamamagitan ng biyaya mo yung best love for you, sapagkat tunay po Panginoon na sa pamamagitan nito, ito po ay para sa kapakinabangan din po namin. Pero nawa, ang amin pong pasasalamat ay magpuri sa inyo, sumunod sa inyo po Panginoong mga utos. Salamat po sa buwang ito, salamat sa itinuro mo sa amin tungkol po sa inyong pag-ibig. Nawa mas maging maayos at mag-improve po ang aming pag-ibig sa inyo at pag-ibig namin sa aming kapwa, maging sa amin din pong sarili. Salamat po Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi sa bawat isa.